Kinawayan nino ang Chaos Bell, nanginginig ang buong sect sa isang tunog. Ang kanyang mga mata ay sumigaw, maglakas loob kang hawakan si Xiaoyan at isasapalaran ko ang aking buhay sa iyo. Agad na binawi ng iba ang kanilang hangarin na pumatay at nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Hindi naman matagal ang buhay ni Liu. Kung papatayin natin si Xiaoyan, tiyak na ibibigay niya ang lahat. Lumalaban na siya na parang baliw. Huwag mo siyang guluhin. Bukod pa rito, pinahiya na ni Xiaoyan si Chang, pinatay si Leon Shan, at pinupuntirya ang Sky Tyrant Body. Ngayon, alin sa tatlong malalaking Holy Lands ang hindi siya gustong patayin? Upo lang tayo dito at hintayin na mamatay ang mga taga-Chaos Holy Land? Pagkatapos ay magiging Holy Land tayo. Matapos magtalakayan, agad na itinaas ng sect leader ang kanyang kamay sa pagsuko kay Xiaoyan. Ang Divine Shield Ho ay invincible sa Divine Bridge Realm. Sumuko ang aming Holy King Sect. Tigilan na natin dito. Nagpakita si Xiaoyan ng may paghamak at sarkastikong sinabi, sumusuko ka na pagkatapos ng unang round. Hindi pa nga ako gumagalaw. Hindi ba kayang mas magsumikap ang iyong Holy King Sect? Lumaban pa ng isang round. Sa puntong ito, gusto na talaga nilang bugbugin si Xiaoyan. Nasaktan sila sa pagkamatay ng 10 Immortal Swords. Gusto ba niyang magpadala sila ng mas maraming tao para patayin niya? Ito ay halos humihingi ng kanilang matatandang buhay. Ngunit nanatiling kalmado ang sect leader. Xiaoyan, huwag kang masyadong mayabang. Maaaring invincible ka sa Divine Bridge Realm, ngunit ang Divine Son ng aming Holy King Sect, si Jiang Han, ay naghihintay sa iyo doon. Kinurba ni Xiaoyan ang kanyang labi sa paghamak at patuloy na nangutya. Ang basurang Jiang Haoran, talunan lang siya, malayo pa sa pagiging kalaban. Halos possible lang si Lai Chang. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao ng Holy King Sect, lintik. Naglakas loob si Xiaoyan na lapastanganan ang aming Divine Son. Ang Divine Son ang nag-iisang tao na nagbalik ng isang tunay na Dragon Inheritance. Sino ang makakatalo sa kanya? Malamig na sinabi ng sect leader. Ano ang ibig sabihin ng pansamantalang panalo o talo kay Xiaoyan? Maraming Great Emperors ang natalo din noong bata pa sila. Kumislap ang ngisi ni Xiaoyan. Ang mga taong pinag-uusapan mo ay karaniwang Great Emperors lamang. Sino ang makakatalo sa isang tunay na malakas na Great Emperor? Pinaikot ni Xiaoyan ang kanyang spiritual energy patungo sa kalangitan at sumigaw. Ako, Xiaoyan, ay tiyak na magiging pinakamalakas na Great Emperor. Pagkasabi niya, isang kidlat ang hamati sa kalangitan na parang sumusuporta sa kanya. Hindi mapigilan ni Leo ang ngiti. Hahaha, ang magiging Divine Child ng Chaos Holy Land. Ganoon ka kahanga-hanga. Isang pangungusap lang at sinusuportahan ka ng langit. Ito ang tunay na deal para magkaroon ng resources ng isang tunay na Great Emperor. Nawala ng imik si Xiaoyan. Matandang Lei, hindi ako naniniwala na ikaw ang naglabas ng kidlat kanina. Matanda ka na, hindi ba medyo sobra na ang paggawa ng mga pambatang trick na ganito? Naglabas ang Holy King Sect leader ng isang Heaven and Earth fruit ng may paghamak. Sige, kunin mo ito at umalis ka na. Hindi na kita matiis. Ang dalawang kabataang ito ay nagpapakitang gilas na talagang pinaniwalaan ng mga tao ng Holy King Sect. Nagulat sila at nagbigay pa ng ilang enlightenment opportunities kay Xiaoyan. Kinuha ni Leo ang kayamanan at tumawa ng baliw, pagkatapos ay tiningnan ng mga matatandang lalaki. Malaking ani ngayon. Tara na, hindi napigilan ni Chen Lodei na manukso. Bilasan mo at matulog. Zhang Dale, hindi na matagal ang buhay mo. Pagkatapos mong mamatay, personal akong dadalo sa iyong libing. Lumipad si Leo, hindi nakalimot na takutin siya bago umalis. Huwag kang mag-alala, bago ako mamatay, tiyak na babalikan kita para makipag-usap sa tsaa. Maghahawak kami ng kamay at bababa sa Yellow Springs ng magkasama. Naramdaman ni Chenlod ang lamig sa kanyang likod. Lintik, bakit mo ako palaging sinusumpa? Kung gusto mong mamatay, maghanap ka ng iba. Sinadya ni Xion na saktan sila. Ngunit kung gusto nilang maging duwag, wala siyang magagawa. Kailangan niyang bumalik kasama si Liu. Bigla, medyo nag-alala siya at sinabi, Let's Zhu, sinabi ng matandang iyon na hindi na matagal ang buhay mo. Totoo ba iyon? Sumang-ayon si Liu.
Oo, hindi lang ako, kundi ang iba pang powerhouses ng Chaos Holy Land din. Hindi na matagal ang aming buhay, lalo na ang mga quasi-emperors ng aming Chaos Holy Land. Sinabi ni Leo kay Xiaoyan na malapit nang harapin ng Chaos Holy Land ang isang malaking sakuna. Hindi na matagal ang buhay ng mga matatanda at mga top-level powerhouses. Maging ang pinakamatagal na nabuhay na emperor ay makakapagkunwari lamang na patay para maprolong ang kanilang buhay. Naramdaman niya ang lihim na pag-aalala sa kanyang puso. Kung mamatay silang lahat, hindi na magiging pareho ang Holy Land, at magiging sakuna iyon. Tila kailangan niyang mabilis na bumalik at lumikha ng kalahati ng chaos. Pinakalma siya ni Body Lu. Ngunit ang mga matatandang tulad namin ay kaya pa ring magtagal ng ilang daang taon. Hanggat magiging saint ka sa panahong ito, sapat na ang Chaos Bell sa iyong mga kamay para labanan ang mga quasi-emperors. Wala nang maglalakas loob na magdulot ng gulo sa aming Holy Land. Tumango si Xiaoyan. Leo, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging saint ako sa lalong madaling panahon. Agad na tumawa si Xiaoji. Hahaha, maging saint sa loob ng ilang daang taon. Nananaginip ka ba? Ang isang Nirvana realm ay kayang pigilan ka sa loob ng 100 taon. Walang sino man ang nakagawa nito noon. Isang kislap ng invincible confidence ang sumili sa mga mata ni Xiaoyan. Dahil hindi nila kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Sa buhay na ito, ako ang magiging pinakamalakas na Great Emperor ng lahat ng Heavens and Myriad Realms. Nangutya si Zoji, huwag kang masyadong mayabang. Tiyak na malalampasan kita sa susunod na Grotto Heaven Realm. Hindi inakala ni Leo na baliw si Xiaoyan. Sa kabaligtaran, labis niya itong hinangaan. Ibinigay niya ang 3 Heaven and Earth Fruits kay Xiaoyan. Makakatulong ang mga ito sa iyo para umakyat sa Heavenly Realm sa hinaharap. Kunin mo muna ang mga ito. Kapag nakarating tayo sa Sacred Land, bumalik muna kayo sa Defang. Labis na naantig si Xiaoyun habang kinukuha ang Heaven and Earth Fruits. Hindi niya kailanman inakala na gagawin ni Leo ang ganoong bagay para sa kanya. Kahit na mayroon akong epiphyse at hindi ko kailangan ang mga ito, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang mga ito para sa Master. Pagkabalik sa Defang, naguluhan si Xiaoyan. Ama, bakit ka nandito, young master? Ngayon na ikaw ang quasi-divine son, natural lang na may karapatan ang iyong ama na pumasok at lumabas sa Defang. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Sa pagdating ng aking mga magulang sa Defang, hindi na ako mag-aalala sa kanilang kaligtasan. Hindi lang iyon, kundi ang mga miyembro ng pamilya Xiao ay nailagay na rin sa Yunhai Capital City malapit sa Sacred Land, nagiging bagong nobility doon. Nang marinig ito, naantig si Xiaoyun. Mula ngayon, ang Chaos Sacred Land ay tahanan na rin niya. Ang pagbangon ng Sacred Land ay layunin ni Xiaoyan, kaya agad siyang pumunta para magbigay galang sa kanyang master. Tinanong ni Dayan, naayos na ba ang usapin sa Holy King Sect? Ngumisi si Xiaoyun. Ayos na ang lahat. Lihim na pinuprotektahan ka ni Leo at dinala ka pa sa Holy King Sect para turuan sila ng leksyon. Agad niyang ipinakita ang Heaven and Earth Fruits sa kanyang master. Nakuha namin ang mga ito mula sa Holy King Sect. Nagkataon lang na kailangan ng master ang mga ito. Tinanggap ni Dion ang Heaven and Earth Fruits ngunit hindi siya mukhang masaya. Sa kabila ng pagkatakot ni Leo sa ibang sects, inihayag din niya ang katotohanan na ang aming Chaos Sacred Land ay nasa pinakamahina nito. Kung hindi, hindi siya gumawa ng ganoon kabilas. Kasalanan naming lahat dahil masyado kaming walang silbi. Hindi namin kayang panindigan ang responsibilidad ng aming mga predecessors. Bigla, ngumiti siya at sinabi, sa pagkakataong ito, hindi ako magpapaka-formal sa iyo. Ang 3 Heaven and Earth Fruits na ito ay eksakto ang kailangan ko para makapasok sa Half-Saint Realm. Magpupursige akong maging isang saint at bibigyan din kita ng mas maraming oras para lumago. Kumpiyansang sinabi ni Xiaoyan, huwag kang mag-alala, master. Mabilis akong lalakas. Tumango si DN. Maaari kang umalis. Mula ngayon, opisyal akong papasok sa secluded cultivation para makapasok sa Heavenly Realm. Naghanda rin si Xiaoyan na makapasok sa Heavenly Realm. Tutal, nalampasan na niya ang mga limitasyon ng Divine Bridge Realm. Sa pamamagitan lamang ng mabilis na pagiging isang saint niya may angat ang bandila ng Chaos Sacred Land. Bigla, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa palasyo ni Xiaoji.
Ngumisi si Xiaoyan. Sinusubukan ng taong ito na makapasok sa Grotto Heaven Realm agad pagkatapos bumalik. Wala talaga siyang pasensya, puno ng pag-asa si Xiaoyan. Ngayon na mayroon ng dalawang ancient desolate sacred bodies si Zhao Wuji, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Susunod, kailangan ko ring makapasok sa Grotto Heaven Realm at magpanday ng isang half-chaos body. Mamamatay si Zhao Wuji sa tuwa kung marinig niyang tinawag siya ni Xiaoyan na Big Bro. Sa sandaling bumalik siya sa Defang, sinimulan niya ang kanyang pagpasok sa Grotto Heaven Realm. Gayunpaman, hindi nagmadali si Xiaoyan. Kailangan niyang magpanday ng isang half-chaos body muna para mas maging malakas ang Grotto Heaven na bubuksan niya. Mayroon na siyang 260 epiphanies, na dapat ay sapat na. Sa dalawang ancient, desolate sacred bodies, hindi na mas mababa si Zhou Ji kay Ling. Ang dalawang ito ay naging kanyang whetstone sa landas ng Righteous Great Emperor. Ang pagpasok ni Zhou Wuji sa Grotto Heaven Realm ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Isang Golden War God Vision ang agad na umakyat sa kalangitan. Lahat ng nakakita ay huminga ng malalim, bilasan. May kaguluhan mula sa Defang. Maaari kayang ang Divine Sun ay papasok na sa Grotto Heaven Realm. Maging ang ilang matatanda ay kinailangan ding tumingin sa Defang. Kumpirmado, hindi ang Divine Sun, si Zhou Wuji, tunay na karapat-dapat sa Ancient Desolate Sacred Body. Tingnan natin kung ilang Grotto Heavens ang kayang buksan ng Peerless Monster na ito. Sa oras na ito, ang tatlong lalaki sa Defang ay lahat ay nasa seclusion. At ang mga babae ay nanunood din ng palabas. Ang pinakaramdam nito ay si Shi Chunyu. Nang pumasok ako sa Grotto Heaven Realm, wala itong ginawang kaguluhan. Ngunit ang taong ito ay agad na umakit ng atensyon ng buong Chaos Sacred Land. Nakita si Xiao Wuji na sumugod palabas mula sa kanyang palasyo at agad pagkatapos ay sumuntok siya patungo sa kalangitan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang higanteng black hole. Nilamon nito ang lahat ng nakapaligid na Heaven and Earth Spiritual Key. Naglalaglag ang panga ng mga manunood. Tingnan ninyo, bumubukas ang Grotto Heaven. Nagtataka ako kung ilang Grotto Heavens ang kayang buksan ni Zhou Wuji. Sa kanyang talento, dapat ay 7. May iba pa na sabik na. Naghihintay sa Divine Sun. Bakit wala pang paggalaw mula sa kanya? Nagtataka ako kung ilang Grotto Heavens ang kaya niyang buksan sa sandaling ito. Puno ng phenomena ang kalangitan. Habang sunod-sunod ang suntok, nakabukas na si Zhou Wuji ng 5 Grotto Heavens at wala siyang balak huminto. Buksan mo para sa akin. Ito na ang ika-8 Grotto Heaven. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Zhou Ji ay magiging invincible na siya. Kahit na pumasok si Xiaoyan sa Grotto Heaven Realm, tiwala siyang kayang labanan siya. Ngunit hindi ito sapat, gusto niyang lubusang lampasan si Xiaoyaners. Sumigaw ang mga tao, Diyos ko, malapit na ito sa limitasyon ng Grotto Heaven Realm. At nakabukas siya ng 8 Grotto Heavens sa isang araw. Ang talentong ito at pundasyon ay masyadong nakakatakot. Ang mas nakakatakot ay sa isang malakas na sabog, nagbukas si Zhou Wuji ng isa pang Grotto Heaven. Lahat ay nagulat. Wow! 9 na Grotto Heavens. Ito ang ultimate realm ng Grotto Heavens. Tulad ng inaasahan mula sa Ancient, Desolate Sacred Body, napakalakas niya. At sa sandaling ito, medyo nag-alala rin si Fuing. Matapos makapasok ang Holy Master sa Grotto Heaven Realm, kaya pa ba niyang talunin si Zhou Wuji? Paano kung hindi niya kaya? Hindi ba niya kailangang maging little bro niya? Tuwang-tuwa si Zhou Ji. Hahaha, 9 na Grot Heavens. Sa wakas ay nagawa ko. Ang dalawang ancient desolate sacred bodies ay napakalakas. Xiaoyan, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan sa pagkakataong ito. Pagkasabi niya, umalangaw ang resonance ng Great Dao mula sa palasyo ni Xiaoyanis. Malapit nang sumuko ang maliliit na puso ng mga tao. Wow! 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 Ang aming Divine Sun ay nagpanday ng isang half-chaos physique. Walang biro, masyadong mabilis iyon. Mas mabilis siyang umuunlad kaysa sa pagpasok sa Cave Heaven Realm. Mas lalong lumakas ang pag-asa ng lahat na lumikha si Xiaoyan ng isang ganap na chaos physique ngayon. Tutal, ang chaos physique ang ganap na pinakamalakas sa sandaling ito. Iniintindi ni Xiaoyan ang chaos scripture, at mabilis na nauubos ang kanyang mga pagkakataon sa pag-unawa.
Ang mga golden streams of chi ay patuloy na naglilinis sa katawan ni Xiaoyan. Ito ay lahat ng Chowqi, nagpapabago sa kanyang katawan. Naabot na niya ang ika-63 layer. Ang pag-abot lamang sa ika-72 layer ay mga ngahulugang matagumpay na nagpanday ng isang half-chaos physique. Non-stop ang hiyawan mula sa Emperor Peak. Una, ginamit ni Zhou Wuji ang isang galaw para magbukas ng siyam na cave heavens. Pagkatapos, nagpanday si Xiaoyan ng isang half-chaos physique, umaakit sa mga tunog ng Great Dao. 64, 65, 66 na boom boom boom. Direktang umakyat si Xiaoyan sa ika-72 layer. Binalutan ni Golden Chowqi si Xiaoyan at mas lalong lumakas ang kanyang katawan. Matagumpay na nabuo ang isang half-chaos physique. Isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan patungo sa Emperor Peak. Ang four great divine beasts, Asher Dragon, Black Tortoise, White Tiger, at Vermilion Bird ay nagpwesto na nagbabantay sa apat na pangunahing direksyon para protektahan si Xiaoyan. Nakita ng mga matatandang geysers ang eksena na ito at napaiyak. Nagawa niya, talagang lumikha ang Divine Sun ng isang half-chaos physique. Noong unang panahon, inabot si Dayan ng 6,700 taon para magtagumpay. Ngunit si Xiaoyan, 20 taong gulang pa lamang, ay nagawa na ito. Napakagaling niya. Ang tatlong babae sa Emperor Peak ay labis na kinilig. Alam nilang kayang lumikha ni Xiaoyan ng isang half-chaos physique, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon kabilis. Ang pinakamasaya ay tiyak si Xiaoyan. Alam niyang ang kanyang senior brother ang pinakamalakas, at labis na tuwang-tuwa si Zhou Wuji. Magaling. Ang confidence niya sa sarili ay buo pa rin. Ngayon, mayroon akong 2 desolate ancient sacred physiques at siyam na cave heavens. Kahit na si Xiaoyan ay makapagbukas ng siyam na cave heavens, sigurado akong kakayanin ko siyang talunin. Xiaoyan, sa pagkakataong ito, ako ang magiging iyong big brother. Sa puntong ito, lumakas ang katawan at espiritual na kapangyarihan ni Xiaoyan. Huminga siya ng malalim sa pagkamangha, napagtanto kung gaano kalakas ang isang half-chaos physique, 300 Great Dao-like trails ang sumirit sa kalangitan, na bumubuo ng isang bagong phenomenon. Medyo walang imik si Xiaoyan. Ano itong half-revealed area? Pagkatapos, lumapit siya sa lugar, at ang nakapaligid na espasyo ay nagyelo. Tuwang-tuwa siya at agad na sumigaw, ito ay isang chaos domain. Ang mga cultivator lamang sa spirit sacrificial realm ang dapat na may domain, ngunit mayroon na ako ngayon. Oras na para subukan kontrolin ang domain ko. Napakalakas ng chaos domain na ito. Hindi lamang nito kayang pahinain ang mga enemy divine abilities, kundi kaya rin itong i-freeze ang space at time. Hindi na kailangan pang mag-set up ng formations bago lumaban kay Liang. Ang half-chaos physique na ito ay hindi mas mababa sa isang supreme physique. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang isang tunay na chaos physique. Agad niyang chinek ang kanyang comprehension system. Mayroon na lang siyang 26 na comprehension chances na natitira. Ngunit kung makakabuo siya ng isang half-chaos physique, sulit na sulit ito. Biglang may malakas na tunog at si Xiaoyan ay lumabas mula sa Heavenly Palace. Susunod, kailangan kong buksan ang aking mga cave heavens. Kung makapagbubukas si Zoji ng siyam na cave heavens, kung gayon, kailangan kong magbukas ng 10. Lahat ay sabik na nakatingin sa kalangitan. Tingnan niyo, ang Divine Sun. Ilan kaya ang mabubuksan niya? Dapat siyam, di ba? Hindi magpapatalo ang Divine Sun kay Wuji. Si Xiaoyan ay nakitang may dalang 300 Great Dao Trails habang siya ay sumuntok. Direkta niyang binuksan ang isang cave heaven sa Perfect Realm. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok. Sa ibabaw ng kalangitan o sa ilalim ng lupa, ako lamang ang invincible. Bawat cave heaven ay binuksan niya. Kaagad pagkatapos, patuloy na nagbukas si Xiaoyan ng siyam na karagdagang cave heavens. Labis ang tuwa ng lahat at hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Gaya ng inaasahan, siyam na cave heavens. Alam kong hindi magpapatalo ang Divine Sun kay Zoji. Ngunit walang balak huminto si Xiaoyan. Hindi ito sapat. Kailangan kong buksan ang 10th cave heaven. Transcending the extreme realm. Si Xiaoyan ay nakitang pinagsasama ang kapangyarihan ng siyam na cave heavens kasama ang kapangyarihan ng kanyang half-chaos physique na umalangaw muli sa kalangitan.
Kaagad pagkatapos, isang ginintoang suntok, na puno ng principles ng Great Tao, ang nagwasak sa isang black hole. Ang 10th Cave Heaven ay naging matagumpay. Lahat sa Emperor Peak ay nakanganga, dilat na dilat ang mga mata. Diyos ko, paano nakapagbukas ng 10th Cave Heaven ang isang tao? Labis na namangha ang mga tao sa Emperor Peak. Ang Divine Son ay nakapagbukas ng 10th Cave Heaven. Hindi ba ang siyam ang ganap na limitasyon para sa Cave Heaven Realm? Nakaramdam si Zoji ng pagkabalisa at mabilis na tumingin. Gusto niya talagang maging Big Brother. Buti na lang at sumuntok lang si Xiaoyan sa langit kanina. At ganoon nga, ganap na binuksan ni Xiaoyan ang isang Cave Heaven. Boom, boom, boom. Patuloy na nagpakawala si Xiaoyan ng ilang panggalaw. Ngunit ang 10th Cave Heaven na ito ay napakatibay sa bawat layer. Hindi inaasahan ni Xiaoyan na ganito kahirap buksan ang 10th Cave Heaven. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Ancestor's Shadow at ang kanyang Chaos Domain. Ang kanyang huling Invincible Punch ay binalutan ng maraming layers ng Great Tao Principles. Boom, boom, boom. Isang kulog na pagsabog ang umalingaw sa buong Emperor Peak. Sa wakas, matagumpay na binuksan ni Xiaoyan ang kanyang 10th Cave Heaven. Ang 10th Cave Heaven na ito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa iba, at mas kahanga-hanga pa kaysa sa pinagsamang siyam. Ang matatandang geysers ay nanuod, dilat na dilat ang mga mata. Libu-libong taon na silang nabuhay, at ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito. Ang 10th Cave Heaven ni Xiaoyan ay lumamon ng spiritual energy ng langit at lupa sa isang napakakapangyarihang paraan. Direktang nilamon nito ang isang malaking bahagi. Mula ngayon, sinumang gustong ipadala siya sa kanyang kamatayan ay makikitang imposible. Nakita ni Zhou Wuji na lubos na nagulat, at bamulong siya, holy cow, hindi tao si Xiaoyan. Nagawa niyang magbukas ng 10th Cave Heaven. Siguro, isang mabilis na decisive battle na lang ang tanging paraan ngayon, kung hindi, mawawasak ako. Agad siyang sumugod sa kalangitan at sumigaw, huwag kang mag-arte. Bilasan mo at labanan mo ako. Siyempre, alam niyang baka hindi niya matalo si Xiaoyan, ngunit ang Ancient Sacred Body ay hindi kailanman umurong ng walang laban. Ayaw ni Xiaoyan na labanan si Zouji. Hayaan mo na lang. Nabuksan ko na ang 10th Heavenly Cave. Hindi ka kalaban sa akin. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Zoji at sumigaw, tama na ang salita. Halika. Napakalaki ng presyon sa kanyang puso, ngunit gusto niya talagang malaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Xiaoyan. Alam ni Xiaoyan na hindi niya ito mahihikayat. HMTH, gusto niya ng pagpapahirap. Kung gayon, kailangan ko siyang bigyan. Agad siyang nagpakawala ng isang malaking suntok, sumugod patungo kay Zouji. Boom, boom, boom. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpahinga kay Zoji. Desperado niyang ginamit ang kanyang lakas upang lumaban ng husto. Dala ko ang malaking War God phenomenon, sumusuntok patungo kay Xiaoyan. Nagulat ang lahat. Umatras tayo. Magsisimula na ang laban ng Divine Son at Zhou Wuji. Boom! Boom! Direkta ang pagbangga ng kanilang mga suntok ng walang puwang. Ang nakakatakot na pagsabog ay talagang nagpatag sa tuktok ng daang mountain. Kung walang mountain protection formations ang mga palasyo, matagal na sanang nawasak ang mga ito. Walang magawa si Fu Ling at sumigaw sa kanila, Young Master, lumaban kayo sa mas mataas na lugar, kung hindi, ganap na mawawasak si Din Fang. Nang marinig iyon, parehong lumipad ng mas mataas sina Xiaoyan at Xiao Wuji. Sumigaw si Xiaoji, isang galaw para magdesisyon ng panalo. Iyon din ang iniisip ko. Nakita lamang nila na ang buong katawan ni Xiao Wuji ay nababalutan ng isang layer ng gintong sword aura, na sumusugod patungo kay Xiaoyan. Sumigaw si Xiaoyan, tamang-tama. Subukan ko ang kapangyarihan ng Chaos Domain. Si Zhou Wuji, na may dalang nagliliyab na fighting spirit, ay sumugod patungo kay Xiaoyan na pinagsasama ang kanyang fighting spirit. Xiaoyan, gusto kong maging Big Brother. Isang nakakatakot na ulan ng liwanag ang tila gustong tumagos kay Xiaoyan. Agad na ginamit ni Xiaoyan ang fenomeno ng half-chaos body. Tamang-tama, gusto kong subukan ang kapangyarihan ng Chaos Domain. Nakita lamang na pagkatapos na sabik na sumugod si Zhou Wuji sa domain,
natuklasan niya na ang phantom ng kanyang fighting spirit ay nawala na parang usok. At si Xiao Wuji, pagkatapos ng matagal na pag-fuse, ay labis na nagulat. Ano, mayroon ka ng kapangyarihan ng isang domain. At ang mas nakakatakot pa, hindi siya makagalaw sa domain ni Xiaoyan. Ang kanyang mga limbs ay tila nagyelo. Tanjina, ang bilis niya ay lubhang hamina. Ang domain na ito ay napaka-pervy. Ayaw ni Xiaoyan na bigyan siya ng oras upang mag-react. Agad siyang lumingon at sumuntok patungo kay Xiaoyi. Ang bagal mo, bago pa, man makapagpakitang gila si Suji, napatalsik na siya ng suntok ni Xiaoyan. Patuloy na ginamit ni Xiaoyan ang Chaos Domain upang habulin ang 10 Heavenly Caves sa likod niya. Patuloy siyang nagbigay ng kapangyarihan upang palakasin ang kanyang domain. Nagulat ang mga nanunood. Ang Divine Son, na hindi pa nga 20 taong gulang, ay mayroon ng Chaos Domain. Nakahinga sila ng maluwag nang makita nilang nag-focus si Xiaoyan sa pagtalo kay Xiao Wuji. Tutal, hindi naman kailangan ng Divine Son na maging little brother ni Zouji. Si Zhou Wuji, na nagsabing isang galaw lang ang magdedesisyon ng panalo, ay galit na ngayon. Tanjina, bakit hindi man lang ako makagawa ng isang galaw? Muli niyang ipinatawag ang Phantom ng War God. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong 2 Phantoms. Tutal, mayroon siyang 2 ancient sacred bodies. Sumigaw si Zia Wuji. Xiaoyan, tatalunan talaga kita. Kailangan kong maging big brother. Nawalang imik si Xiaoyan. Kung gagamitin ko ang space luwang, baka hindi na makapag-fuse ang taong ito kahit umupo siya rito buong araw. Hoy, tapos ka na bang mag-fuse? Halika rito kapag handa ka na. Pinagsama ni Zhou Wuji ang mga phantoms ng 2 war gods at sumuntok patungo kay Xiaoyin. Ang kapangyarihan sa suntok niyang ito ay napakalakas na. Pinuri ni Xiaoyan, napakalakas mo na, kaunti pa at baka mabuksan mo na ang 10th Heavenly Cave. Agad niyang ipinakawala ang Invincible Punch na binalutan ng Great Tao Principle. Boom, boom, boom. Ang malaking alon ng atake ay halos nagpatalo sa kanilang dalawa sa kanilang balanse. Damn, nasa Heavenly Cave Realm ba talaga ang dalawang ito? Nanalo ang Divine Son. Nakita lamang na si Xiao Wuji ay binugbog hanggang sa samuka ng dugo sa lahat ng dako habang si Xiaoyan ay hindi man lang nasaktan. Natalo ka, pinunasan ni Zouji ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at malamig na umungol. Hintayin mo lang. Sa loob ng 3 buwan, tiyak na makapagbubukas ako ng 10th Heavenly Cave. Nakatiklop ang mga braso ni Xiaoyan at may kumpiyansang sinabi, 2 buwan. Pagdating noon, nakapasok na ako sa Sacrificial Spirit Realm. Gusto siyang bugbugin ni Zouji nang makita niya ang kanyang mayabang na hitsura. Tanjina, hindi ko siya matatalo ngayon. Sa oras na ito, biglang inanunsyo ng Holy Lord, ang Myriad Spirit Secret Realm ay i-activate bukas. Anumang cultivator ng Heavenly Cave Realm at Sacrificial Spirit Realm ay maaaring pumasok upang maghanap ng True Spirits. Agad na nagulantang ang buong Holy Land. Hindi pa oras para i-activate ang Myriad Spirit Secret Realm. Ignorante ka, espesyal na i-activate ng Holy Lord ito para sa Divine Son. Labis na inaabangan ni Xiaoyan ang Myriad Spirit Secret Realm. Bakit ngayon na kailangan kong mag-refine ng isang True Spirit? Napaka-maasikaso ng Holy Lord. Kailangan ko ito kaagad at dinala mo ang pagkakataon. Pagkatapos buksan ni Xiaoyan ang 10 Heavenly Caves, kailangan niyang mag-refine ng isang True Spirit upang umusad sa Sacrificial Spirit Realm. Espesyal na i-activate ng Holy Lord ang Myriad Spirit Secret Realm para sa kanya. Pagkatapos noon, siya at si Zhou Wuji ay nagpunta kay Fuing upang alamin ang sitwasyon sa Myriad Spirit Secret Realm. Una, ang Myriad Spirit Secret Realm ay naglalaman ng mga True Spirits, Demon Beasts, at Divine Beasts ng malalakas na individual sa Holy Land, na mga espesyal na inheritances na iniwan para sa mga susunod na henerasyon. Ngumiti at tumango si Xiaoyan. Oo nga, alam talaga ng Holy Lord kung paano ako tretuhin. Kakaapak ko lang sa Dongshanshin Realm at boom, ilulunsad na niya ang Myriad Spirit Secret Realm. Pagkatapos ay tumawa si Fuing. Siyempre, in-unlock mo ang 10th Dongtation at nakalikha ka pa ng kalahating Chaos Body. Kahit saan ka man magpunta, ikaw ay isang kayamanan na dapat protektahan.
Kahit ang Rare Flower Grand Ceremony at ang Evil Exorcism Sword Manual na casual mong nabanggit noong nakaraang beses ay hinahanap na. Nawalang imik si Xiaoyan. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtanong kay Fu Leng tungkol sa sitwasyon doon. Nakarating ka na ba doon? Sumagot si Fu Leng nang nakangiti. Oo naman, isa itong necropolis. Maliban sa kawalan ng buhay, hindi ito gaanong naiiba sa labas. Sa loob, puno ito ng mga spirit bodies na pumapatay sa mismong lugar. Sa gitnang bahagi, mayroong Myriad Spirits Cave. Kung gusto mong makahuli ng malakas na true spirits, kailangan mong sumugod sa Myriad Spirits Cave. Ang Myriad Spirits Cave ay may 9 na levels. Ang mga true spirits sa first level ay ang pinakamahina, at ang 9th level ang pinakamalakas. Kailangan mong pumili ng maingat kapag pumapasok. Kapag na-block ka ng mga true spirits sa loob ng cave, tiyak na tapos ka. Tumango si Xiaoyan. Mayroon na siyang kaunting pagkaunawa sa Myriad Spirit Secret Realm. Siyempre, pupunta ako sa pinakamapanganib na lugar, ngunit paano mo huhusgahan ang level ng mga true spirits? Tumawa si Fuing. Magkakaiba ang kulay ng kanilang mga soul bodies. Nahahati sila sa ilang kulay, orange, green, blue, purple, white, at platinum. Mas malalim ang iyong pinupuntahan, mas malakas sila. Gold ang ibig sabihin ay isang true spirit ng isang divine beast, at ang kanilang lakas ay napakataas, kahit man lang sa saint level. Nang marinig ito, agad na nagkaroon ng interes si Xiao Yan. Kung gayon, kailangan kong kumuha ng ilang golden ones para laruan. Sige, babalik ako at magse-seclude muna upang maghanda para sa Myriad Spirit Secret Realm bukas. Sa sandaling ito, sa Dongyu Peak, masayang lumabas si Li Bowen mula sa pagiging secluded. Haha, naabot ko rin sa wakas ang Sacrificial Spirit Realm. Tuwang-tuwa ang lahat. Agad silang lumapit upang punihin siya. Tutal, kung mas malakas si Lai Bufon, mas maganda ang kanilang trato. Mayabang na nagtanong si Lai Bufon tungkol kay Xia Yun. Namatay ba ang batang iyon sa True Dragon Nest? Sabihin niyo sa akin kung sino ang pumatay sa kanya. Si Li Changzhen di ba o si Xiao Wuji? Kailangan ko silang pasalamatan kapag nakita ko sila sa hinaharap. Nakita lamang nila ang grupo ng mga tao na nakayuko, takot na takot. Naiulat sa Holy Sun, buhay pa si Xiaoyan. At, hihihi. Hindi mapakali si Liefan at sumigaw, ano ang kinakabahan mo? Bilasan mo at sabihin, paano nakatakas ang batang iyon? Nagulat ang mga tao, ano sa tingin mo? Kailangan ba niyang tumakas? Napakalakas niya. Damn it! Si Xiaoyan ay isa ng quasi-divine son at kaka-unlock lang niya ng 10th Dongshutin. Tinanggap pa nga niya si Zhou bilang kanyang little bro. Nang marinig ito, labis na nagalit si Lai Bufon na napadyak siya sa sahig. Damn it! Anong klaseng di kapani-paniwalang swerte ang nakuha niya? Biglang may isang tao ang nagsabi, ilulunsad ang Myriad Spirit Secret Realm bukas. Parehong makakapasok ang Dongtishan at Sacrificial Spirit Realms. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito. Nang marinig ito, isang nakamamatay na intensyon ang sumili sa mga mata ni Liu Fan. Tama ka, ito nga ay isang pagkakataon. Nais din ni Shifu na patayin si Dian at ang kanyang disciple. Tiyak na may paraan siya para tulungan akong alisin si Xiaoyan, ang 9 extremes ng Dungian Realm. Pagkatapos na ma-unlock ni Xiao Yan ang 10th Dongjin, dapat ay nalampasan na niya ang Extreme Realm. Ngunit hindi niya mahintay ang Immortal Tribulation. Sa pag-iisip, nangangahulugan ito na hindi pa niya nalampasan ang Extreme Realm. Maliban kung ni 11th Dongshen, naisip ni Xiao Yan. Sa aking level of comprehension, natatakot ako na hindi ko ito matukoy. Mas mainam na gamitin ang Enlightenment. Pagkatapos pumasok sa State of Enlightenment, napakabilis ng pag-iisip niya. Sa isang iglap, napagtanto niya na walang 11th Donation na umiiral. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapakita upang malampasan ang Donation Extreme Realm. Ang pagpapakita nito ay nangangailangan ng maraming enlightenment, at halos maiyak na siya sa kahirapan. Mayroon na lang siyang 8 enlightenment chances na natitira. Bukod pa rito, napakalakas na niya ngayon. Walang sino man ang makakapansin. Kung magpapakitang gilas siya, nahihilo si Xion. Bakit hindi naglalabas ng mga missions ang system? Sa isang iglap, umaga na. Sumigaw si Lin Xia, Senior Brother,
ilulunsad na ang Myriad Spirit Secret Realm. Bilasan mo at lumabas ka na. Hindi na nag-isip si Xiaoyan. Kalimutan mo na, kukunin ko muna ang mga True Spirits. Baka kailangan kong i-refine ng mga True Spirits ng 10 Divine Beasts para malampasan ang Dongdong Xian Extreme Realm. Lahat sa dik ay dumating na. Nakita ni Zoji si Xiaoyan at binuksan ang kanyang bibig upang sabihin, "Siya yun, sa loob ng 1 buwan, makapagbubukas ako ng 10th Dongxian upang talunin ka." Kalmadong umungol si Xiaoyan bilang tugon, "Tara na." Ngunit tamad na siyang sumagot kay Zewuji. Tutal, kahit talunin niya ito, hindi siya makakakuha ng anumang enlightenment. Lahat ay lumipad patungo sa bundok ng Chaos Holy Land. Pagdating ni Xiaoyan, mahigit 1,000 katao na mula sa Chaos Holy Land ang naruroon. Lahat ay bumati kay Xiaoyan, sinasalubong ang Divine Son. Lahat, hindi na kailangang maging magalang. Mabait na tumingin si Xiaoyan sa kanila. Sila ba lahat ang kinabukasan ng Shener Chaos Holy Land? Ngumiti siya at tumingin sa isang sulok. Li Buofan, bakit ka nagtatago dyan? Relax. Generous ang Divine Son at hindi magtatanim ng sama ng loob sa maliliit na bagay noon. Si Liu Fan ay napako sa lupa ni Xiaoyan noong una, kaya natural lang na ayaw niyang makipagkita sa kanya, ngunit ang mga rules ay rules, kaya kailangan niyang sabihin ng tahimik, pagbati. Divine Son Xiao. Sadyang binigyang diin niya ang salitang, "Kwasi." Malamig ang mga mata ni Xiaoyan. Naglakas loob na muli itong mang-asar. Naghahanap talaga siya ng bagbog. Lufan, naaalala mo pa ba noong sinabi ko na bubugbugin kita sa tuwing makikita kita sa hinaharap? Kumirot ang sulok ng bibig ni Lifan. Damn it! Ang bilis magbago ng mukha ng taong ito kaysa magbaliktad ng libro. Sabi mo lang kanina magiging generous ka. Huwag kang owa. Ito ang Chaos Sacred Ground. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban, kahit para sa Chief Divine Son. Ngumiti si Xiaoyan ng may kabaitan. Huwag kang mag-alala, hindi kita bubugbugin ngayon. Hintayin natin na makapasok tayo sa Myriad Spirit Secret Realm at hahanapin kita para magkwentuhan tungkol sa mga lumang araw. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lufan sa galit. Oo, magpatuloy ka lang sa pagmamayabang. Walang Chaos Bell sa Myriad Spirit Secret Realm. Titingnan ko kung hindi kita burahin sa mapa. Biglang umalangaw ang boses ng Holy Master. Sige, lahat, ngayon na nandito na kayo, ay activate na natin ang Myriad Spirit Secret Realm. Tandaan na kumilos ayon sa inyong kakayahan. Subukan lamang na kumuha ng True Spirits na akma sa inyong cultivation level. Dahil doon, hinugot ng Holy Master ang isang key at pinunit ang isang malaking rift sa space. Ito ang Myriad Spirit Secret Realm. Pumasok na kayo dyan. Tandaan, kailangan kayong gumapang palabas pagkatapos ng 3 araw o mamamatay kayo kapag nagsara ang Secret Realm. Agad na lumipad sa loob sina Xiaoyan at ang iba pa. Nang makapasok, nagulat si Xiaoyan nang matuklasan na walang spiritual chi mula sa langit at lupa sa lugar na ito. Kapag naubos ang spiritual chi mo, kailangan mong gumamit ng spirit stones para replenish ito. Biglang may sumugod na espada diretso kay Xiaoyan. Sa lakas nito, halatang sinisikap nitong patayin si Xiaoyan sa isang atake. Mayroon ng hindi makapaghinti na gumalaw, ha? Halos kakapasok lang ni Xiaoyan sa Myriad Spirit Secret Realm nang gulatin siya ng isang espada, ngunit hindi siya natakot. Itinaas niya ang isang daliri at iwinasiwas ito patungo sa espada. Liwan, iniisip ko lang naguluhin ka at heto ka, naghahatid ng sarili mo sa akin. Hindi sineseryoso ni Lufan si Xiaoyan at iwinasiwas niya ang kanyang espada at sumugod muli kay Xiaoyan. Siya yun, masyado kang mayabang. Ito ang Myriad Spirit Secret Realm. Walang chaos spell dito. Titingnan ko kung hindi kita paluhurin. Nakakatawa para kay Xiaoyan. Kaya, sa tingin mo hindi ako kalaban sa iyo ng walang chaos bell. Itinaas niya ang kanyang kamay at iwinasiwas sa espada nito. Nagsisikap kang magpakitang gilas gamit ang luma mong kalaw-angin. Hindi pa rin napagtanto ni Li Buofan kung gaano katikat si Xiaoyan. HMPH. Ano ngayon kung malakas ang katawan mo? Ikaw ay isang Dungian Realm Cultivator pa rin. Isang buong realm ako sa itaas mo. Panoorin mo kung paano kita haharapin. Tumawa si Xiaoyan at kinawayan siya ng daliri. Halika, kayang-kaya kapatayin ng daddy mo, si Xia, sa isang daliri lang.
Nagalit si Lai Bufon, mayabang, nagmamayabang. Pagkatapos, sumugod siya kay Xiaoyan, dala ang kanyang 7 dong. Nagsimulang magpustahan ang mga tao sa Holy Land. Tingnan mo, nag-aaway sina Holy Sun Lei at Divine Sun. Oo, napakasutil ni Holy Sun Lei. Sa tingin nyo, mananalo ang Divine Sun. Umiling si Xiao Wuji sa inis. Guess, saan man may gulo, nandoon ang taong ito. Ang hirap niyan. Kahit na malapit na siyang maging quasi-divine son, minamaliit pa rin siya ng mga tao. Ang mga henyo tulad niya ay karaniwang pinahahalagahan ng Holy Land. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Tumugon si Chichanyo. Si Holy Sun Jo ay ipinanganak na may ancient sacred body. Siyempre, walang sino man ang maglalakas loob na saktan siya, ngunit si Senior Brother Xiao ay nagsimula sa isang normal physique at nag-cultivate upang maging half-chaos body. Siyempre, kukwestiyonin siya. Sinuntok ni Xiaoyan si Lufen. Hoy, ganoon ka ba kaina? Isang suntok lang sa iyo, lumipad ka na agad. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Siguradong, si Lufen ay parang lamok na nadurog sa lupa. Pagkatapos, isang streak of light ang kumislap. Ang mukha niya ay namaga na parang ulo ng baboy, at ang kanyang buhok ay gusot, na nagpapamukha sa kanya ng lubos na kawawa. Wala siyang pagpipilian kundi tumakas. Napakalakas niyan. Hindi ito uubra. Walang imik si Xiaoyan. Ano ba? Sinuntok ko lang siya. Bilis ba ng pagtakbo niya? Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi sa grupo ni Zoji, diretso na tayo sa Myriad Spirit Cave. Wala na akong panahong harapin ng maliliit na isda tulad ni Lai Bufon. Tinitigan ni Lai Bufon ang likod ni Xiaoyan, puno ng sama ng loob. Halata na mas mataas ang kanyang realm, ngunit hindi niya kinaya ang isang galaw. Wala siyang paraan para makapaghiganti ng hayagan. Lihim siyang nagplano ng isang masamang plano. Xiaoyan, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang libing. Biglang sinabi ni Xiaoyan, ang mga taong umaabot sa supernal realm at mas mataas pa ay maaari ring magbigay ng true spirits. Kaya, bakit kailangan nating piliin ang mga true spirits ng divine beasts para mag-cultivate? Bakit walang nag-cultivate gamit ang mga true spirits ng tao? Nang isi si Zhou Wuji. Ang kamangmangan ay nakakatakot. Napakaliit ng iyong kaalaman. Magbasa ka pa kapag may libreng oras ka. Walang imik si Xiaoyan. Tanjina, huwag mong kalimutan ang lugar mo. Ikaw ang follower ko, Shi. Paliwanag ni Chunyu nang nakangiti. Ang pag-cultivate ng true spirits ay upang gisingin ang ilan sa mga innate divine powers ng true spirit. Sa awakening realm, ngunit ang mga tao ay walang innate divine powers. Biglang naintindihan ni Xiaoyan, nakakapanghinayang na ang dalawang chi-selling dragons sa True Dragon Pot ay hindi nagbigay ng true spirits. Kung nagawa nila, kukuha sana ako ng isa para i-cultivate at marami akong true spirits. Bigla niyang nilagutok ang kanyang mga buko. Mayroon akong 10 dongles. Plano ko sanang gumamit ng kahit 10 golden true spirits. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Bata, napakayabang mo. Gustong lahat ng 10 dong nations mo ay gumamit ng true spirits ng divine beasts. Lumingon sila at nakita ang isang jewel-colored bird na nang-aasar kay Xiaoyan sa galit. Ang Chaos Holy Land mo ay lumalala sa bawat henerasyon, ngunit maaari kang magyabang tulad ng batang ito. Ito ang unang beses na nakita ko. Si Xiaoyan ay muling minamaliit ng isang ibon. Oo, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong napakahusay magyabang. Nakita niya na mas malakas ang binatilyo kaysa kay Lai Bufon. Nagpaalala si Shi Chunyu sa kanya sa oras. Senior Brother Xiao, mag-ingat ka. Ang ibong ito ay Holy Beast level. Ang bilis nito ay pangalawa lamang sa Divine Rock. Ang divine power nito ay may lightning speed. Napakabihira nito. Walang interes si Xiaoyan. Ang layunin ko ay isang divine beast. Kung ganoon, kailangan ko itong hulihin at ibigay sa junior sister ko. Labis na nagpasalamat si Shichanyo. Salamat, senior brother. Ang kanilang pag-uusap ay nagpagalit sa ibon. Isang Dongtizhian realm kid lang ang nangangarap na hulihin ako. Napakayabang nito. Nagbago ito sa isang bolt of lightning at mabilis na lumipad patungo kay Xiaoyan. Ipapatikim ko sa iyo kung gaano katikot ang kapangyarihan ng isang holy beast. Ipinakalat ni Xiaoyan ang Golden Bell Shield. Boom! Halos bumuka ang bibig ng ibon,
ngunit hindi man lang nito nasaktan si Xiaoyan. Lubos na nagulat ang ibon. Isang hamak na Dongchan Realm Cultivator. Paano niya noster ang Hellgrade Golden Bell Shield Divine Ability sa ganitong kasanayan? Medyo nagulat si Xiaoyan. Ha? Saan ka ba galing na alam mo ang ganitong klaseng Divine Ability? Ang matabang ibon ay nagsimulang sumigaw ng baliw. Ang marangal na ito ay pinaslang ng mga lumikha ng Divine Ability na ito noon. Pagkatapos, ibinuka nito ang malawak na pakpak at nagpakawala ng bagyo ng kidlat kay Xiaoyan. Tila gustong hiwain siya ng pira-piraso. Huwag mong isipin na ang pag-alam lang sa divine ability na ito ay ginagawa kang invincible. Noong buhay pa ako, isang godchild lang sa inyo ang napatay ko. Ngunit pagkatapos kong mamatay, nakapatay na ako ng 2 Holy Sun sa loob ng 3,000 taon na ito. Hindi nang ahas maging pabaya si Xiaoyan. Agad niyang ginamit ang kalahati ng kanyang chaotic body at sumugod patungo sa ibong nakatayo sa harap niya. Hindi niya inaasahan na minsan ay nakapatay ang batang ito ng isang godchild ng kanilang sacred ground noong buhay pa. Ngunit sa pinakamababa, isa siyang saint-level powerhouse noon. Boom! 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 Ang nakakatakot na invincible fist ay direktang winasak ang kidlat at patuloy na lumipad patungo sa ibon, na nagpatalsik dito at sumusuka ng dugo. 300 rays of great dowlight ang lumitaw sa likod ni Xiaoyan, tila nagpakita sa ibon ng isang bagay na nakakatakot. Ah, tama na. Ito ay kalahating chaotic body. Ilang taon ka na? 50 pa lang. Naaalala ng marangal na ito na ang pinakabatang genius ay umabot ng mahigit 900 taon upang makalikha ng kalahating chaotic body. Ginaya ni Xiaoyan ang myriad sword stream, lumilipad patungo dito. Ha! 50 taong gulang. Bata pa ako, 17 pa lang. Tama na ang daldal. Tingnan mo kung hindi kita gawing inihaw na ibon. Mabilis na tumakas ang ibon. Ang lakas ng batang ito ay higit sa kanyang inaakala. Bata, hintayin mo. Lang. Tiyak na papatayin ka ng marangal na ito. Labis na nagduda si Shi Chunyu. Xiao Senior Brother, madali sana para sa iyo na patayin ito. Bakit mo ito pinakawalan? Ngumiti si Xiaoyan. Hey, kasi gusto kong maghagis ng mahabang linya para makahuli ng malaking isda. Agad na naintindihan ni Shi Chunyu. Tama, galit na galit ito sa iyo ngunit hindi ka matatalo. Kung gusto nitong maghiganti, kailangan nitong tumawag ng mas malakas na True Spirit Divine Beast. Ngunit ang planong ito ay medyo mapanganib. Paano kung tumawag ito ng 12-dosenang Divine Beasts para sa backup? Kaya mo ba iyon? Paano kung hanapin muna natin si Zhou Wuji para tulungan tayo? Hindi na kailangan. Hayaan mo na lang siyang maglaro mag-isa. Sapat na ako. Pagkatapos ay umupo siya nang nakakrus ang mga binti sa hangin. Shi Junior Sister, magpahinga ka muna. Hihintayin lang natin ang kuneho na tumakbo sa puno. Pagkatapos ay patuloy niyang inisip, paano ko kaya masisira ang Dongbashian Limit Realm? At halos ubos na ang enlightenment ko. Mayroon na lang akong 8 chances na natitira at wala pa akong nakamit. Pare, napakapangit ba ng enlightenment stat ko dahil sa tulong ng system? Sinumpa niya ang lintik na system sa kanyang puso. Kailan kaya lalabas ang isang quest? Biglang may tumunog na kampana at tumalon sa tuwa si Xiaoyan. Bagong quest, patayin ang isang golden true spirit. Reward, 100 enlightenment. White ay 30 enlightenment. Purple ay 10 enlightenment. Nagbigay ang system ng bagong quest. Labis ang tuwa ni Xiaoyan at tumalon sa Golek. Haha, astig, lalakas na naman ang Divine Sun na ito. Nagulat si Shi Chunyu sa nakita. Ano ang nangyayari, Senior Brother? Masayang masaya si Xiaoyan at walang sinabi, ngunit sa kanyang puso, lihim siyang natutuwa. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang reward sa pagkakataong ito, ang pagpatay ng ilang true spirits. Sino ang nakakaalam? Baka direkta niyang malikha ang isang chaotic body. Ngunit kailangan ng Dong Nation Realm na mag-cultivate ng true spirits. Hindi ba sayang kung direkta niyang papatayin ang isang golden one? Ngunit ang pagpatay ng isa at pagkuha ng 100 enlightenment ay masyadong nakakatukso. Kalimutan mo na, isave ang golden true spirit para sa pag-cultivate ng Dong.Ion. At patayin ang iba para makakuha ng mas maraming enlightenment. Biglang may lumipad na kawan ng mga Asher birds na bumabalot sa kalangitan. Bata, hindi ko inaasahan na nandito ka pa. Mamamatay ka na ngayon.
Nagalit ang mga mata ni Xiaoyun. Naka-jackpot ako. Naka-jackpot ako. Ibon, kailangan ko pa ring pasalamatan ka sa pagdadala sa akin ng napakalaking regalo. Hindi lamang 12 ng White True Spirits ang naruroon, kundi mayroon ding isang Golden True Spirit Divine Beast. Hindi pinansin ng ibon si Xiaoyun at agad na nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang boss. Young man, payo ko lang, huwag kang masyadong mayabang. Alam kong malakas ka, ngunit nandito ang boss ko. Mamamatay ka na ngayon. Labis na nag-alala si Chunyu. Hindi niya matatalo kahit ang matabang ibon, lalo na ang isang grupo ng Golden True Spirit. Senior brother, mag-ingat ka. Ito ay isang Golden Winged Rock na may napakabilis na speed. Tumawa ng nakakabaliw si Xiaoyan. Isang Golden Winged Rock, ha? Ang iyong inherited divine ability ay napakabilis, di ba? Napakasaya ko na ikaw ang aking sacrificial offering ngayon. Nang marinig ito, namulmol ang mga balahibo ng Golden Winged Rock sa galit. Tinitigan niya si Xiaoyan at sumigaw, punatan ng mayabang na batang iyon. Sundin ang aking mga utos. Patayin. Pagkatapos, ang Demon Beast na bumabalot sa kalangitan ay sumugod patungo kay Xiaoyan. Maliban sa mga Golden at White True Spirits, ang mga True Spirits ng iba pang levels ay nawalan na ng self-awareness. Matagal na silang naging chess pieces sa board, ngunit hindi natakot si Xiaoyan. Itinulak niya si Shi Chanyu sa likod niya. Junior sister, huwag kang matakot. Nandito ako. Ang mga True Spirits na ito ay parang lamok lang. Hindi ka nila sasaktan. Nang marinig ito, nakaramdam ng init si Shi Chanyu sa kanyang puso. Napakagwapo ni Senior Brother Xiao at napakainit ng puso. Nakita ko si Xiaoyan na itinaas ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga espada ang lumipad na parang ulan, na bumalot sa mga Asher Birds na iyon. Ano ang silbi ng mas marami sa kanila? Pagkatapos, isang serye ng mga sigaw ang umalangaw ng walang tigil. Ang mga low-level demon beasts na iyon ay lahat namatay, at maging ang mga purple true spirits ay napunit. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga white at golden true spirits lamang ang natitira sa kalangitan. Malamig na umungol si Xiaoyan. Ibon, hindi. Asher, ibon, kakaunti lang ang dinala mong mga katulong. Hindi pa nga ako nakapagpainit. Susunod, turn muna. Hindi inaasahan ng ibon na itinatago ng batang ito ang kanyang lakas. Napakarami niyang pinatay na kasama sa isang iglap. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit. Magtulungan tayo upang bumuo ng isang formation at patayin siya. Kaagad pagkatapos, 9 na white true spirits ang bumuo ng isang formation upang palibutan at umatake, nabitag si Xiaoyan, ngunit hindi siya natakot. Agad niyang ginamit ang Chaotic Domain. Ang 300 rays of Great Dao Light sa likod niya, ay bumaba, na sumasakop sa buong lugar. Ang 9 na ibon ay binuksan ang kanilang mga bibig. Ano ba? Bakit ang bagal ng bilis ko? Ako rin. Ngunit ang kanilang pinakamalaking advantage ay bilis. Kung walang bilis, wala silang silbi. Ang 9 na ibon ay parang mga ahas na nawalan ng ulo. Lumipad sila ng magulo sa Chaotic Domain ni Xiaoyan. Gusto kong umuwi. Dinagdagan ni Xiaoyan ang attack power ng kanyang Invincible Feast sa limitasyon. Gusto mong tumakbo, huli na, mamatay ka. Sa isang iglap, ang lahat ng 7 ibon ay naging inihaw na manok. Patuloy na tumutunog ang mga system notifications na parang baliw. Bago iyon, napatay na niya ang 17 purple-colored true spirits, kasama ang 7 white ones. Sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng karagdagang 380 enlightenment opportunities. Umiiyak ng labis ang ibon na namuno sa kawan, pinagsisisihan ang lahat. Sa wakas ay napagtanto niya na ang tunay na lakas ni Xiaoyun ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Patay na ako. Wu Huang, iligtas mo ako. Direkta na sinelyuhan ni Xiaoyan ang huling 2 white birds para kay Shi Chunyu. Ang 2 hanggal na ibon ay binugbog ni Xiaoyan hanggang sa sumigaw sila, patay na ang ibon. Wu Hang, iligtas mo ako. Ngunit hindi sila pinansin ng Golden Winged Eagle kaya kailangan nilang sumunod na maging spirit offerings ni Shi Chunyu. Tuwang-tuwa si Shi Chunyu. 3 white true spirits. Senior brother, napakabait mo sa akin. At lihim na tuwang-tuwa si Xiaoyan, 30 enlightenment opportunities. Napakasaya ko. Nagdududang tiningnan niya ang Golden True Spirit.
Ano ba ang tinitingnan mo dyan? Tulad ng sinabi mo, lamok lang sila. Mas mabuti pang mamatay ng maaga at mag-reincarnate. Patay na naman sila. Ano pa ang silbi ng pagpapanatili ng True Spirit? Nagngisi si Shaoyan, pagkatapos ay agad na ginamit ang Chaos Domain. Sige, ipapadala rin kita para mag-reincarnate. Ngunit napakabilis ng Golden Winged Eagle. Direkta itong sumugod palabas, binasag ang domain. HMPH. Kung titingnan ang ugali mo, sigurado akong God's envoy ka, di ba? Ang pagpatay sa iyo ay tiyak na magbibigay ng heart attack sa mga matatandang geyser sa Chaos Holy Land. Ano? Nagulat si Shaoyan. Napakabilis. Maliban sa Li Chang'ed's time-space physics, hindi pa ako nakakita ng sinumang ganoon kabilis. Nakita niya ang matutulis na kuko ng Golden Winged Eagle na humahati patungo kay Shaoyan. Agad na ginamit ni Shaoyan ang Invincible Punch. At sa isang boom, direkta itong napatalsik ng Shaoyan. Tinitigan nito si Shaoyan na may gulat na ekspresyon. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ilang tricks na alam, ngunit tiyak na mamamatay ka ngayon. Pagkatapos ay iwinasiwas nito ang mga pakpak, at hindi mabilang na spatial vortexes ang lumipad patungo kay Shaoyan na tila lalamunan siya ng buo. Agad na bumuo si Shaoyan ng isang hand seal, at pinrotektahan siya ng Golden Bell Shield ng walang puwang. Ang mga kuko at vortexes ng Golden Winged Eagle ay hindi man lang siya masaktan. Sa loob ng Golden Bell Shield, sinimula ni Shaoyan na ipakawala ang kanyang mga divine powers. Isang myriad sword stream. Patayin mo yan para sa akin. Hindi mabilang na mga espada na may invincible momentum ang sumugod patungo sa Golden Winged Eagle. Ngunit ang Golden Winged Eagle ay pumulupot at umikot na parang ahas. Naglaho itong muli sa harap ni Shaoyan. Labis na nagalit si Shaoyan. Damn it! Ang bilis ng taong ito ay nakakabaliw. Hindi ko man lang siya mahawakan. Ano ang gagawin ko? Biglang may kumislap na ilaw sa kanyang mga mata. Tama, maaari kong subukang umatake gamit ang spiritual power. Pagkatapos ay binuo ni Shaoyan ang Immovable Wisdom King Seal. Agad na lumitaw ang isang Golden Buddha statue, na may dalang matinding apoy ng galit at pinigilan ang espasyo sa harap niya. Ngumisi ang Golden Winged Eagle. Okay lang ang lakas na iyan, ngunit napakabagal. Agad na nanginig ang buong katawan ng Golden Winged Eagle at naging inihaw na manok. Ito, paano nangyari ito? Umatake ka rin ng spiritual power. Iligtas mo ako. Nagngisi si Shaoyan at patuloy na bumuo ng mga hand seals. HMPH. Isa ka lang true spirit. Hindi ka nga kasing galing ng isang female soul. Kaya, ang kahinaan mo ay spiritual power. Susunod, maging masunurin ka at maging spirit offering ko. Hindi inaasahan, nagalit ang Golden Winged Eagle, naglabas ng mga golden lights ang mga mata, at umungol ito. Gusto mo akong maging spirit offering? Managinip ka na lang. Nakita ang pagmamataas sa mga mata nito, nagbago ang ekspresyon ni Shaoyan, at pagkatapos ay may boom. Gusto niyang pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Hindi kailanman napanaginipan ni Shaoyan na ang isang divine beast, true spirit, ay mas gugustuhin pang mag-self-destruct kaysa maging spirit offering niya. Sa kabutihang palad, protektado siya ng Golden Bell Shield sa kritikal na sandali, ngunit ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpadugo pa rin sa kanya. Sumugod si Shi Chunyu upang suportahan siya ng may pag-aalala. Senior brother, magpahinga ka muna. Okay, kumain si Shaoyan ng isang spirit pill upang maibalik ang kanyang lakas. Napakasakit. Ang Divine Beast True Spirit ay nasa harap lang ng pintuan ko at lumipad pa rin, ngunit binibilang pa rin ito bilang pagpatay ko rito. Binigyan ako ng system ng 100 enlightenment opportunities. Napakagandang deal. Sa sandaling ito, lumipad si Zhou Ji. Anong nangyari dito? Nagngisi si Xiao Yun. Haha, na-miss mo ang magandang laban. Kakapatay ko lang ng isang Golden True Spirit, kasama ang 7 white ones at 17 purple ones. Nagalit si Zoji. Ano, treasure slaughtering maniac ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap makahanap ng Divine Beast True Spirits? Paliwanag ni Shuno. Kaya pala nag-self-detonate ang Divine Beast True Spirit ni Senior Brother Shaoyan. Galit na galit si Zoji. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kung nagtulungan tayo, tiyak na makokontrol natin ang Divine Beast True Spirit. Nagkibit ang bibig ni Shaoyan. Oh,
hindi naman sa matatalo mo ako. Isa itong Golden Winged Eagle, napakabilis. Kahit dumating ka, magdaragdag ka lang ng apoy. Masyadong tamad si Xiao Wuji upang makipagtalo sa kanya. Sige, sige, ikaw ang pinakamahusay. Nakita ko lang ang Myriad Spirit Cave. Tara na doon ngayon. Magtulungan tayo upang malinis ang 9th level at kumuha ng isang Golden True Spirit. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Xiaoyan. Myriad Spirit Cave. Hindi ba ibig sabihin ng pagpasok doon ay makakakuha ng maraming enlightenment opportunities? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.